Makikilala mo ang isang magaling na lider sa pamamagitan ng mga bunga nito. Ang mga katagang ito ang mismong naglalarawan kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang butihing pastor nga ang nasa likod ng pagpapanday at paghuhubog sa mga magagaling na babaeng lider sa Kingdom of Jesus Christ. Kilalanin ang ilan sa kanila sa ulat ni Hannah Jane Sancho. Sa isang napakalaking kongregasyon tulad ng Kingdom of Jesus Christ, isa sa mga pangunahing dahilan ng pananatili ng mga tagasunod nito ay ang kalidad ng pamumuno ng leader nito. Bilang spiritual leader ng KOJC, matyagang hinubog ni Pastor Apollo ang bawat miyembro at misyonaryo batay sa standard of righteousness o pamantayan ng katuwiran na tanging ang kalooban lamang ng Amang makapangyarihan ang masusunod o dapat na maghari. Kaya naman, hindi na nakapagtataka pa na maraming buhay ang nabago mula nang marinig ang mga pagtuturo ni Pastor Apollo. Ang 4 na dekadang pamumuno ni Pastor Apollo sa KOJC, nagbunga na ng dekalidad ng mga leader na karamihan ay mga kababaihan tulad ng KOJC coordinators na itinalaga sa National Capital Region. Sa kabila ng kaliwat ka ng akusasyon ngayon kay Pastor Apollo, hindi nagbago ang pagtingin ng mga kababaihang leader at sa halip ay mas tumibay pa ang kanilang pagsusunod sa mga turo ng butihing pastor. Para sa akin, si pastor ang ginamit ng Ama para magbago ang buhay ko. Kasi kung wala si pastor, mananatili ako sa pagiging isang makasalanan. Pero mula nung nakilala ko ang Pastor Apollo C. Quiboloy, doon na nagbago ang buhay ko mula sa naging makasalanan. Ngayon, tinuruan kami ni Pastor paano maging mabuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Ama. Para sa akin, sino si Pastor sa buhay ko? Siya ang taong nakilala kong pinakamalaking puso sa buong mundo. For 32 years na nakilala ko si Pastor, wala akong nakitang masama. Hindi ko nakita sa ibang denomination, hindi ko naramdaman ang pag-ibig ng ating dakilang Ama sa pamagitan ni Pastor. Sa magitan ng mensahe ni Pastor, nagkaroon ng pagbabago yung buhay ko. Hindi lang pagbabago na pansamantala, kundi pagbabago talaga na nagmumula sa
sa loob. Si Pastor, napaka-disenteng tao. Di niya yun magagawa. Ako, nandito ako sa kaharian. Nandito ako sa kingdom. Kaya ako makapagsabi kung ano kadisente si Pastor. Yung lahat ng mga allegations na sinabi sa kanya, hindi yun totoo. Hindi yun totoo dahil hindi namin yun nakita kay Pastor. Napaka-protective ni Pastor pagdating sa mga babae. Isa din sa isinusulong ni Pastor Apollo ay ang pagbibigay dangal sa mga kababaihan sa KOJC at ang pananatili ng single blessedness. Isa itong commitment na hindi ipinipilit sa mga KOJC missionary dahil katulad lang din ito ng pagmamadre at nagpapari sa simbahang Katoliko. Sa akin, kasi namulat man ako bata pa, noon pa man si Pastor sinasabi na ni Pastor na yung buhay kong ito yung buhay na kinalulugdan ng Amang makapangyarihan. Kaya yun yung naging motivation ko na mananatiling single. Unang-una dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa Ama through kay Pastor. Dahil sa mundong ito, mabibilang na lang siguro ang mga tao na namumuhay na without carnality. Ang model kasi natin dito is si Pastor. Si Pastor kasi walang asawa, single. So, yung focus niya sa gawain ng Ama is 100%. Ganyan din yung tinuturo niya sa mga babae. Tapos, ang mga babae kasi dito, dignified. Yung binibigyan niya ng dignity ang mga babae na maging kagaya ni Pastor. Kasi si Pastor isang dignified na tao. Wala kang mapupuna sa kanya. Wala kang makikita sa kanya na mali siya. Hindi siya ganung tao kasi si Pastor is malinis. Hindi mo siya makikitaan na malisyosong tao siya. Wala kang maramdaman sa kanya na about sa laman. Kasi si Pastor, yung puso niya, pure talaga siya. Dito sa kingdom, ang mga babae, pinangangalagaan ni Pastor. Kung tutuusin, kahit sa pag-upo, nakaseparate ang mga babae, nakaseparate sa upuan ng mga lalaki. Kahit sa pagkain, nakabukod ang mga babae. Ganon kung pangalagaan ni Pastor ang mga babae dito sa kingdom. Bawal ipagtabi ang babae at lalaki. At ang pagkababae dito, pinapangalagaan talaga ni Pastor. Dahil gusto ni Pastor ipakita sa sanlibutan na iba ang mga kababaihan dito sa kingdom. Dahil kung sa sanlibutan, nakikita naman natin kung ano ang mga babae na puro kalaswaan lang. Dito sa kingdom, pinapangalagaan talaga ni Pastor ang mga babae. Kaya naman, mariing itinatanggi ng mga kababaihan ng KOJC ang lahat ng mga paratang laban kay Pastor Apollo. Sa dami-daming tinulungan ni Pastor, lalo na yung lahat ng mga full-time dito pumasok, lalo na pumasok ako dito ng full-time, hindi ako pinilit dito. Mismo akong pumasok dito kasi kilala ko na, naintindihan ko ano ang mga mensahe ni Pastor. Walang pumasok dito sa kingdom na pinilit. Lahat dito pumasok, naintindihan nila ano ang pinarating ni Pastor na pagmamahal. Sa lahat na nagpaparatang sa aming mahal na Pastor ng karnal, yung mga issue katulad ng rape issue na hindi yan totoo. Mula pa noon, nakita ko si Pastor, siya ang pinaka-spiritual na tao sa balat ng lupa. Kasi dito sa kingdom, pag once na pumasok ka at sumunod ka sa kalooban ng Ama, mag-decide ka na susundin mo yung pagpasok mo as a worker, as a full-time worker, lahat ng gawa ng sanlibutan, kailangan mo siyang iwanan. At sa pagpasok mo dito, may covenant ka na kung anong kalooban na Ama, lahat ng yun ay susundin mo. Si Pastor bilang modelo, bilang example, yun lahat ng kanyang turo, yun talaga ang kailangan mong sundin. Susi ang pagdidisiplina
pagtuturo at pagiging ehemplo ni Pastor Apollo Sikibuloy sa paghubog sa Kingdom Leaders, mga anak na lalaki at babae ng makapangyarihang Ama na sumusunod sa kanyang kalooban. Pastor, kung ngayon, Pastor, masasabi ko sa'yo, no matter what, Pastor, sa lahat na binigay mo, sa lahat na inano mo, tinuro sa amin, ngayon, kami na, kahit physically, hindi ka namin kasama, Pastor, pero lahat na tinuro mo sa amin, kami na manindigan, Pastor, lahat na tinuro mo, nakalagay na sa puso't isipan namin, Pastor. Kayo po ang nagturo sa amin, sa akin, mula pa nung full-time ako hanggang ngayon, hindi pa ako nagsisisi, Pastor, sa buhay na pinili ko na maging isang worker at sumunod sa mga kalooban sa pangangaral mo, Pastor. Pastor, maski anong mangyari, ditepensahan ka namin, ipaglalaban ka namin, Pastor, dahil hindi mo deserve na ang mga nararanasan mo ngayon, Pastor. Kaya bilang ganti, Pastor, makakaasa ka na itong buhay na to, iaalay ko po sa inyo, Pastor, na maski anong mangyari, hindi pa ako tatalikod sa inyo, Pastor. Kung darating pa yung pagkakataon na papipiliin na ako ng Ama, kung anong buhay ang gusto ko, ito pa rin yung buhay na pipiliin ko, Pastor, na sumunod sa kalooban ng Ama at sumunod sa inyo, Pastor. Kaya buong buhay ko po papasalamat. Ang commitment, ang dedication po para sa Ama at sa inyo, Pastor. Dahil alam ko po, kung wala kayo at hindi ko po kayo nakilala, maging walang saysay po yung buhay ko. Pastor, salamat po dahil tinuruan niyo po ako dito sa Kingdom na maging matatag, na magpatawad sa kapwa ko. Kayo yung modelo ko, Pastor. Modelo ko para sa aking kaligtasan, sa kaligtasan ng family ko. Pastor, maraming salamat po sa pagtutuwid sa amin. Hindi namin deserve kung ano yung ginawa mo, Pastor, na kahit wala kang kasalanan, pero para sa amin, para sa kapayapaan, pinili mong isakripisyo, Pastor, ang iyong buhay. So, alam namin, Pastor, na malalagpasan natin din to. Lahat ng tinuro mo sa amin, Pastor, lahat yan, Pastor, mananatili yan sa puso at isip ng bawat isa sa amin. Pastor, salamat. Maraming salamat sa pag-ibig mo, sa pag-aruga sa amin. Kung ano man yung mga akusasyon nila, Pastor, sa'yo, hindi po yan sila magtatagumpay. Dahil naniniwala po kami sa'yo, Pastor, sa kabutihan mo, sa pagiging Ama mo sa amin, sa pananampalataya. Salamat talaga, Pastor, sa lahat ng pagtuturo mo sa amin. Kaya, Pastor, hindi po namin kayo iiwan sa laban na to. Kasama mo po kami, Pastor. Praise the Father. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.